Ito ang Daang Kalikasan, isang dating laging road na ngayon ay isa ng highway na mayroong scenic view. Sinimulang gawin ang 4 na linyang kalsadang ito noong late 2017. Layunin ng proyektong ito na mas mapabilis ang paglalakbay mula sa dalawang bayan, bayan ng mga Tarim Pangasinan at bayan ng Santa Cruz, Zambales. Taong 2019 naman nang mas naging kilala ang kalsadang ito dahil sa pagdagsa ng mga tao sa lugar dahil na nga rin sa angking ganda na meron ito. Subalit dahil sa sunod-sunod na mga aksidente ay pansamantalang isinara ang bahagi ng mga tarim. Matapos ang mahigit kumulang na 6 na taon mula nang sinimulan ang proyektong ito, ay kumusta na nga ba ang 54 kilometers na scenic road ng Daang Kalikasan? Yan ang aalamin natin sa video na ito. Tara, let's! Hey, good afternoon everyone! So, dito tayo sa bayan namin sa Santa Cruz, Zambales. At papasok tayo ngayon dito sa kanto going to Daang Kalikasan. So today is magro update lang naman tayo ng ating sitwasyon o kung ano na yung natapos dito sa part ng Daang Kalikasan. So today is January 14, 2026 at ang oras natin ay 1:40 PM at mag-update tayo sa kasalukuyang sitwasyon ng Daang Kalikasan na ginagawa dito sa amin sa part ng Santa Cruz going to mga Tarim Pangasinan. Actually, hindi naman dito nagsisimula yung so, dati ng kalsada to itong binabagtas natin ngayon going to Barangay Ginabon. Kung mapapansin ninyo, ang dami nating nakakasalubong ng mga dump truck. Hindi yan yung mga truck na gumagawa ng or yung nagsusupply ng mga materyales dun sa Daang Kalikasan. Mga yan, mga naghahauling galing sa minahan. So maraming mining company dito sa Santa Cruz. Pero dyan mag-i-start yung ruta natin papuntang Daang Kalikasan. Kasi way back before, nung wala pa yung Daang Kalikasan, hanggang Sitio Palawan ng Barangay Ginabon lang ang merong kalsada. The rest is mining road yun dati. Makakabot ko lang hanggang pinakabungad ng LNL tsaka Eramen Company. Yun yung mga mining company rito na may access dati dyan sa daan na yan. Kaya saglit lang naman ang biyahe dyan, mga around 2 hours lang. Nasa mga Tarim na tayo. Papaliparan lang natin ng drone yung mga part na hindi pa tapos na kalsada. So, layunin lang naman natin ay ma-update yung mga tao kung ano na nga ba yung sitwasyon ng daan. Kaya natin, no? Si Nilroy! Shout out! Shout out! Ha? Shout out kay Nilroy, oh! Ha? Kita natin yung tropa. Ito part na to ng Barangay Bangkol. At maganda pa rin naman yung daan dito. Pero way back before, kasagsagan talaga ng mining dito. Sira-sira tong kalsada na to. Wala kami ipagpatentero ka sa mga lubak. Then matagal din na nag-stop yung operation ng mga mining company rito. Lalo na rin nung pandemic, kaya naayos yung kalsada. Pero may mga bakas na sira na rin, no? Kasi araw-araw, lalo dati almost 500 trucks ang bumabiyahe dito. Take natin ito, malalaman natin kung passable na nga ba yung mismong kalsada.
part pa rin ng Pangasinan, may mga lugar pa rin doon na ginagawa. Nga pala, pagdating sa mga tarim, hindi pa rin passable doon. Hindi pa rin nila pinapayagan ng pumasok yung mga motorista galing doon sa kanila. Pinagbabawal pa rin. Sana hindi tayo ulanin. Kasi grabe oh. Medyo makapal yung ulap. Tapos naman tayong dalang kapote. Dapat talaga pupuntahan ko to ng ano eh. Kaninang umaga. Para i-edit ko nga yung backdoor ride natin. Kasama sila Idol J4. Saka yung Ibway Park. Kaya hindi ko nasigaso na gumising ng maaga. Halos madaling araw na rin ako natapos sa pag-e-edit nun eh. Ayan, mga nakapila yung dump truck. Pero noon, hindi ganun kadisiplina. Talagang paspas yung mga ano rito. Yung mga truck driver. Pero ngayon, kahit pa paano, pagka ganyan, priority yung mga motorista talaga. Na lalo na yung mga taga rito. Kaya buha biyahe. Kasi per biyahe ang mga porsyento or yung kita ng mga driver dito sa pahinante. So, kung malakas na bumiyahe, mas malaki yung kita mo, di ba? Hindi pa ganun kahigpit noon. Pero ngayon, yan, priority. Talagang pinagigilid nila yung mga dump truck. Sa parting to, dahan-dahan lang tayo. At minsan, basa yung ano dito eh. Basa yung daan. Wala nang dinitinigan ng mga water truck yan. Mga lupa na nalalaglag galing dyan sa truck or yung mga alikabok na naipon gawa ng mga bumabiyahing truck. Pag nabasaya ng mga nagdidilig na water truck, nagiging putik. Kaya dumudulas yung kalsada. Saka sa part na to, butas-butas na rin yung mga kalsada rito. Kaya konting ingat, lalo na sa mga nakamotor. Lalo na yung mga dadayo dito sa daang kalikasan at hindi aware sa kung paano yung itsura ng kalsada rito. May mga bakod din ibang lupa rito. Ganyan mo, may mga kubo na. Dito sa part na to, meron ng mga nakabakod eh. Pero ito noon, hindi ganito kalawak. Saka napakasukal nito. Although may daan na, pero napakasukal. Ayan o. Gawin nyo no, may mga bakod o, may mga nakatayo ng bahay. Ayan din. Meron dito o. Ayan, may tricycle pa o. O may nakatira. Upado na. Ito dati naging ano lang to, garahe ng mga dump truck. Ito yung unang tulay na ginawa dati. Pero noon, walang tulay dito. Talagang dadaan ka dito sa mismong ilog. Bababa ka. Ayan, may mga parte na sira na. Yung anong mga mabibigat na dump truck. Araw-araw ba naman daanan ng dump truck, talaga masisira yung kalsada. Dito na nag-start yung ano natin, daang kalikasan. Ayun o, kapal ng ulap. Grabe, sana tayo kulaling talaga. Dahil katakot-takot na basa at putik yung susuungin natin mamaya. So, paakit na tayo. Akitin na natin yung high speed daang kalikasan. Dito sa part ng Santa Cruz. Ayan, yung dito sa kanan natin, yan yung LNL company. Isa sa mga matagal ng kumpanya ng nickel
Masakop yan hanggang doon. Papunta sa barangay Tugutubo. Kapag tinawid mo yon, yung ilog doon, ano na, papunta na ng Sitio Acoje. So, matarik tong daan na to, no? Tapos, kurbada pa. Yan, meron na nga dito mga ano, gulong. Kasi in case na mag-loose brake, mga dump truck, talagang no choice. Yan, yun ang sasalo sa kanila. Yan, dyan, sa kabila ng mga ilang bundok na yan. Diyan kami nabuhukay ng chromite noon. Kung gusto nyo naman magpunta ng Mapita View Deck, nang hindi na kayo dadaan dun sa tulay ng Daang Katutubo, kasi napakatarik at parang sobrang tarik ng daan doon, mga idol. Hindi pa gaano naayos yung daan doon. O pag hindi na mi-maintain yung daan doon, nag-iiba yung pictura kada buwan. Lalo pag umuulan, naglalabasan yung mga malalaking bato doon. Napakalus yung daan doon kapag hindi na mi-maintain. Meron daan doon sa may regional boundary. Oo, kung gusto nyo makita yung daan, puntahan nyo lang yung ating YouTube channel. Tignan niyo dun sa nakakamada ng mga videos natin. Yung first ride natin ng 2026 going to Mapita View Deck. Dito yung konektado yon, yung trail na yon konektado dito sa Daang Kalikasan. Actually, yun yung pinaka boundary ng Region 1 tsaka Region 3. Nasakop ng probinsya ng Pangasinan at Zambales. Yan, may mga nagwawalis pa rin dito. Ano, kung mapapansin ninyo, talagang nasisira yung daan, no? Gawa ng mga dump truck. Tulad yan, no? Yan, makikita nyo rito. Grabe. Pero dito umaagos yung mga putik. At yan namang mga kulay puti na yan, yan yung mga sumasala ng mas maliliit na putik. Ang purpose talaga niyan is para hindi na umabot sa kabiasnan yung mga putik or yung nickel na nanggagaling dito sa taas. Ayan, no? May mga part dito. So sakop na ng Daang Kalikasan tong daan na to. May mga part na sira na. Yan, tingnan natin dito. Katulad yan, oh. So, umagos man yung ano dyan, hindi lahat. So, masasala pa rin. Yan yung purpose ng ano na yan. Yung nilagay nilang kulay puti na tela dyan. So, yan yung ano, sasala. Nakalimutan ko na kung anong tawag dyan. Pero nung nagtatrabaho pa ako sa mining, lalo pagka papasok na yung tag-ulan, hinahanda na nila yung mga ganyang ano, sistema. Kailan lang din na-establish to. JCMCI. Panibagong mining company na naman to. Central Nursery. Ito yung ano nila, nursery section nila dito. Yung part na to, part pa rin to ng Barangay Ginabon, itong lugar. Kasi ito yung motor pool nila. Number 1 yun na requirements, yung nursery na yan. Kasi pagka wala yan, hindi mapapayagan mag-operate yung mga mining company rito. Kasi after nilang mamina yung certain amount
na or tonelada na kailangan nila dun sa ibinigay sa kanilang ektarya ng lupa is i-rehabilitate nila yon gamit yung mga seedlings na ipinroduce ng nursery department ng mga mining company. Kaya napaka-importante ng nursery dito. So may mga part na dyan na na-rehabilitate na ng mga mining company kasi nagkukulay green na uli eh. Lalo na dun sa part ng dati DMCI. So, una-una kasi dito dati yung Benguet Mines na ang naging contractor nila ay yung DMCI. Yung part na yun, naminihan nila, na-rehabilitate na nila yun. So nakikita naman mula dun sa kalsada sa barangay Kanaynayan yung naging pagbabago nung kabundukan na minina nila. So sakop pa pala ito ng GMCI. Itong part na to makulimlim nga talaga na. Pero dun sa sa part ng mga tarim hindi. Dito lang sa Santa Cruz. May tulay dito. Kita natin mamaya. Hindi ko lubos akalain na magkakaroon ng daan dito. Paganda. Pero may liguan yan dito, kabila. May mga motor na dumadaan dito. So passable to sa kahit anong klase ng sasakyan. Itong river crossing dito. Medyo mukhang matatagalan pa bago matapos ng tulay. Diba napakababaw ng ilog. May mga lokal din dito na nakatira. So, matagal na namin plano na mag-camping dito sa part na to. So, dito mas makikita natin yung itsura. Ayun, di ba? So, hindi naman ganun kahaba yung tulay. Pero wala tayong nakikita na tao na patuloy na ginagawa yung tulay. So dito, mariresume yung sementadong daan. Ganda. May mga taniman dun sa baba oh. May bahay dun oh. Ay no, may kabahayan doon. Dito mukhang may nakatira din oh. So ito yung isang tulay pa na nagdugtong dito sa kalsada. So may ilog talaga, may tubig na dumadaloy oh. Papunta doon sa baba. So dito mas pinalawak nila yung part na to oh. Ganda nung ilog dun oh. Doon masarap mag-camping oh. At mag-camping dun oh, may ano dun oh. Ganda. May daan. Pero hindi natin alam kung saan paano makababa dyan. Tatakpakan dito.
Lawak ng daan, no? At dito medyo mapuputol yung kalsada. Magmula dito sa pinagparkingan natin, paliparan natin to. Kung hanggang saan yung ginagawang daan. Nasa around ano pa rin to, itong ginagawang kalsada rito, almost 1 to 2 kilometers. Kasi magmula dun sa may taas, simentado na uli yun eh. Tapos may ginagawa rin dito na maliit na tulay. Sarap mag-camping dito. Nakapag-camping na kami ng nakaraan dito ng Team Braveheart, pero hindi ko pa na-upload. Katambak pa sa SSD natin. So yun, may mga taniman dun sa taas. Yeah, medyo yan, inaayos na nila. Lalo na yung mga gilid, yung mga kanal na yan. Kaya inuuna nila yan para mas maiwasan yung soil erosion. Kasi pagka tag-ulan, mas nagiging yan eh, mas nagiging prone sa landslide gawa ng erosion. So, nag-establish na sila ng bang house nila dito. Meron na silang dito. Minamadali na talaga nila yung daan. Tara, tuloy natin yung natin. Adventure natin. O yan, itong part na nakikita nyo na ginagawang kalsada. Niluluwagan, inaayos nila yan ngayon. Inuuna nilang ayusin base dun sa nakita ko, kahit yung mga nakarang daan ko rito, naglalagay na sila ng kanal sa gilid na magiging daluyan ng tubig lalo kapag tag-ulan. Kasi tulad yan, binawash out ng tubig kaya nagkakaroon ng landslide. Katulad nito, nasimentohan na to yung part na to, pero natabunan pa rin. Ayan, yung mga rats na yan, dinaluyan ng tubig yan. Ayan o. So, pagdating ng panahon, pag talagang hindi na solusyonan na malagyan ng daluyan ng tubig to, guguho to. Lalo pagka kasagsagan ng tag-ulan at pagka may mga malakas na bagyo, guguho yan. O yan din yung naging cause nito. Yung mga part na yan, maluluwagan pa rin naman nila to. Inaayos pa rin nila. Lalo to, medyo mahaba-haba to. Nasa 1 kilometro hanggang 2 kilometro yung haba na ito. Pero pagdating doon, maganda na uli yung daan. Sementado na. So, dito may mga lokal na nakatira. Kasi kanina may napasadahan yung drone natin na taniman doon sa part dyan sa taas na yan. Kahit dito sa baba, may mga lokal na nakatira dyan. Mga nagtatanim ng gulay. Yan. Ano ba to? Wala na yung source of water dito. Dati may maagos pang tubig dito. Ngayon humina na. Umiinom pa kami dati dyan. Sana dadaan dito. Nakakadaan ba tayo?
Nakakadaan naman. O ito. Pagod dyan, dati dito, talagang sobrang lubak dito. O yun, talagang napapatag na nila. Oh. Tapos ito na yung sinasabi ko na kanal na ginawa nila. Yung part na yan. O, saan na passable? So, ito yung isang ano nila, isang river crossing pa rito. Ito na yung pinakahuli, tawid ilog. Medyo may kalaliman. Lawak ng ano, no? Kanal, no? Ayan, no? Laki, di ba? Oh. And then dadaloy ngayon yung tubig. Kaya nagmumula galing dyan sa taas. Hindi niya na ano na, hindi niya na maiwawash out yung ano, yung lupa na kung saan nakapatong itong kalsada. Ay, dito rin yung paggawa. Ano kung hindi ako dito ng January 3, wala ito ah. Ang bilis. Ito, kanal din ang ginagawa ng mga to. So itong part na to, part pa rin to ng Santa Cruz. Kasi wala pa tayo sa regional boundary. Ito turo ko sa inyo mamaya kung saan yun. At doon yung daan na may trail doon going to Mapita Village. Na hindi ka na dadaan doon sa daang katutubo sa tulay kung saan sobrang tarik. Yung tinatawag naming pader or the wall. Oo, pagka doon ako dumadaan, talagang hindi ako nasisiro ng semplong doon sa park na yun. Ito na, pag angat mo rito, sementado na uli yung daan dito. Bam! O, tuloy-tuloy ito hanggang sa may regional boundary. Okay na yung daan. Doon naman sa part ng Pangasinan, meron pang ginagawang daan doon. Ipapakita sa inyo lahat ha, mga idol, yung sitwasyon nung sementadong kalsada na. Ang may papakita ko lang, yung mga part na ginagawa ngayon as of January 14, 2026. Makita ninyo, no? 4 na lane itong kalsada dito sa Daang Kalikasan. Galos dito sa part na to. Pero yun doon, parang 2 lane lang eh. 2 lane lang yun doon sa ibang parte ng Santa Cruz. Pero dito 4 oh. Diba? So tig-2. Yung pinaka outer lane going to east direction ng mga Tarem, Pangasinan. Dito mararamdaman na natin na medyo malamig yung klima. Malamig. Kasi pataas tayo ng pataas. Ito, papakita ko sa inyo dito na. So pag nakita nyo tong part na to, itong kanto na to,
sa mapa, ito yung regional boundary na nagse-separate between Region 3 at Region 1. So, ito yung papunta ng Mapita Village. So, pag tinuntun nyo tong trail na to, puro pababa to. Tapos pag dito nagsimula, pag tinumbok nyo yan, papuntang Mapita Village, paakyat ng Mapita View Deck. So, yung pinaka-scenic route ng Daang Katutubo ay nandyan sa part na yan. Pagka gusto nyo dumaan dito na hindi na ganon ka-tarik, pero dito medyo may kahabaan yung trail dito. Tsaka hindi ganon hindi naman pero may mga part dito na hindi ganon kaganda yung daan. Pero ano ka naman, hindi ka naman prone sa semplang pag dito ka dumaan. Unlike doon, pagka talagang wala kang experience sa trail, ay talagang sisemplang ka doon. Ako nga, kahit pa paano meron ng experience pagdating sa ganyan, pero hindi pa rin ako nasisiro ng semplang doon sa pababa ng tulay ng Daang Katutubo. Ito, pag tinunton natin to, ito, kung di ako nagkakamali sakop na to ng Pangasinan ng Region 1. Hindi pa pala natatanggal to, itong puno na natumba rito, pero buhay pa matagal na to dito, itong ano na to. Kasi last year pa nung kami dyan, nag-camping kami nila Master Francis tsaka nila Bro JR, nandito na to, natumba na to. Buhay pa tong puno na to, pinaka-intact pa yung mga ugat niya dun sa lupa, kaya nag-survive siya. Ayun yung viewing deck. Tanaw mo yung dyan, part ng Daang Katutubo sa viewing deck na yan. Pero hindi ko alam kung yan for public use or private, ay private owner. Ay yung mga daan truck na nagsusupply. Mas mabilis kasi yung daan dito Pag galing ka talaga dito sa mga tarem, mas maganda yung daan. Ayun tanaw na tanaw dito. Diba? Ayun yung viewing deck Kaso nga lang, hindi na natin nakakatin yan. Ganda ng lugar. 3 years, malamang bukas na tong kalsada na to. Napakalaki ng tulong ng kalsadang ito. Kasi nung nakaraan, bumiyaya ko from Santa Cruz going to Mapita View Deck. Nakuha ko lang ng 1 oras. Kung dadaan ako sa highway, aabutin ako ng 2 oras mahigit. So, nakasave ako ng mahigit 1 oras sa biyahe. Napakalaking bawi ng ganitong kalsada pagka gusto natin liwaliw sa kabundukan. Meron na tayong malapit na pupuntahan. Kasi dito sa part ng mga tram, napakaganda ng view. Napaka-solid. Dito, katulad dito, lamig ng klima Yeah, 4 lanes. Naka double solid yellow lane pa yan. Straight with no overtaking, both side. Kaya naman, 4 lanes na Huwag ka lang overtake talaga dyan. Parang kakain ng kabilang linya. So dito ka na lang. Pamili ka na lang kung paano ka overtake dito. Baka kulangin ka pa. Mas mapapabilis yung dahil sa kalsada na to, mas mapapabilis yung kalakaran
pagbabiyahe ng mga produkto na galing Zambales or galing dito sa kabilang probinsya. At mas mapapabilis din yung biyahe ng mga motorista. Kapag dumating yung panahon, mas mapapabilis yung biyahe ko papuntang Pampanga. Hindi na ako dadaan dun sa part ng Olongapo. Diba? Dito na ako dadaan. Ang ganda oh. Diba? Napaka-solid ng view. Grabe. Sarap titigan. Diba? Ganda ng paligid na to. Doon pa tayo. Sa part na yon, pupuntahan pa natin yan. Hindi na tayo tutumbok hanggang doon sa pinaka-checkpoint ng mga tarem. Kasi baka parapasin tayo doon. Mapapalayo lang yung biyahe natin. Sana itong part na to hindi to matirahan. Sana maging protected area to. Kasi pagka nagkaroon ng ano dito, mga kabahayan, mukhang mababalahura lang yung lugar. Mukhang dadami yung tao dito pagdating ng panahon eh. Pero sana maging protected area itong part na to. Diba? Meron na, katulad dyan, may mga extraction na. Hindi natin alam kung pinipwestuhan na nila. O sana, pansamantala lang. Baka pala mo yung mga nagtatrabaho lang dito yan. Ganda na no? Ano kaya yung kapihan? Kapihan kaya yan? Masarap magkapi dyan ah. Ganda ng kubo ni Latatay oh. Nagananay oh. Ganda. Oh. Yung mga nakatira na rito, part na to. Ito, source of water oh. Oh. Sementado na to oh. Dati walang semento to, lubak-lubak to eh. Wow! Lawak na. Bilis. Mabilis ang paggawa nila dito. Grabe. Ayan o. Itong part na to. Gandito yung ano. Tapos napakaganda o. Na-plot na nila. Itong lugar na to.
Pero lumawak na yung daan dito, no? Ang laki na ng pinagbago. Bigla ng panahon. So 3:34 na. Kaya kailangan na nating ma-hit din yung ano, pinaka-target place natin. Yung view deck, doon tayo sa may view deck ng mga tarem pwesto. So ito na yung part ng huling ginagawa dito sa part ng Pangasinan. Oo, napakalawak na, di ba? Nung nasasakop nila. So konti na lang. Talagang sobrang passable na tundaan na to. So yung mga sedan, pwede pero sobrang mahihirapan eh. Lalo dun sa part ng mga river crossing. Kaya hindi pa rin talaga advisable yung mga mabababa yung clearance na sasakyan. Pero sa motor, kayang-kaya. O, nag-uunahan ng matapos yung part ng Santa Cruz tsaka nitong Pangasinan. O, sino kaya ang unang makakatapos sa kanila? Banandaan, no? Oo, wag sana umulan kasi ito talaga napakadelikado ng ano na to. Daan na to. Napakaputik. Pagka ito nabasa. Pero ngayon na ano na, no? Daanan na ng grader tsaka ng pison. Talagang pantay na. So ready na to para sementohan. Pero palagay ko lalawakan pa nila tong part na to eh. Maalala ko yung unang daan namin dati dito. Sabi, sobrang lalaki ng bato. Pero kung sakali mo, nagtitrail na ako noon. Palagay ko mas na-explore natin to dati nang hindi pa talaga totally sementado. Daan-daan. Kung mapapabilis yung pag-uwi ko mamaya. Dito medyo rough road na to. Malapit na to sa kampo. Ayun, oh, tanaw no, ganda, di ba? Ayun, sementado no. Ooh. Diba? Ay, papuntang Daang Katutubo. Ang daan na yan. Ayun ay papuntang Mapita View Deck. Yung part na yan, oh. Papuntang ano yan? Daang Katutubo. Yan, daan na yan.
Tapos ito pag tinuloy natin, yan yung daang kalikasan pa rin to. Diretso tayo. Diba? Ulit ng daan dito. So dito natin mababasa yung pinaka-project. Commission on Audit, mga Tarem, Pangasinan. So ang budget na to ay, so ang project na to ay construction of missing link or new road, mga Tarem to Santa Cruz Road, Pangasinan. So ang location natin ngayon ay mga Tarem, Pangasinan, itong ginagawa na daan. Ang contractor ay Bersons Construction and Trading. So nag-start noong February 21, 2025. At ang completion date niya, target nila ay October 6, 2025. So birthday ko yun October 6 dapat tapos na pala to. So ang contract cost niya ay 56,163,196 pesos 0.19 centavo. So DPWH Regional Office 1. So dapat nung ano pa to, tapos nung October 26 ay October 6, 2025. So hindi ko alam kung ano yung part na missing link na yon na tinutukoy doon. O hindi, wag tayong mag-comment ng negative tungkol sa bagay na yon kasi hindi naman natin alam. Wala tayong masyadong alam pagdating sa ganyan. O nasa nakikita ko naman, tuloy-tuloy yung paggawa nila. 'Di ba? So kasi nagkakaroon ng bagyo, di natin masabi. Bumabagyo, umuulan, pagka ganyan, delikado talaga umakyat dito. Hindi basta-basta naaayos yung kalsada. Alam naman natin yung bagay na yan. Pero grabe, tignan nyo, ang kapal, di ba? Kapal, oh. Tapos ang lawak nung sakop. Mukhang di tinipid, oh. So, ang galing na masaludo ako sa contractor na ito. Kapal nung semento. So sana pagdating ng panahon ay mas magagamit natin to. Diba? Abulin na natin yung ito na, dito na magkokonekta. Ito na yung junction going to Daang Katutubo saka Daang Kalikasan ng mga Tarem. Ito yung kampo ng Philippine Army. Ito yung papuntang Daang Katutubo sa Aguilar. Diretso tayo dun sa target nating lugar. Diba? Ito, dyan yung part ng Pugon City. Baka yan yung Daang Pugon na sinasabi nila. May rin doon, may kubo. Mukhang may plantation din dyan. So pwede siguro natin ito yan sa susunod na mga panahon. Doon tayo sa may part ng viewing deck. Yun yung viewing deck doon. May nakita akong daan dito. Palagay ko part to ng CS First Green. Tulad yan, may mga bamboo plantation doon sa taas, tapos may kubo. So yung binakdoor natin nakaraan from Aguilar to Infanta, sila rin yung may-ari or yung area na yon na tinataniman nila ng bamboo. Dito may nakita akong kubo dito kanina eh. Bababa ko sana yung motor kaso medyo matarik. Loose pa naman yung daan. O baka magka problema lang tayo, hindi ko na ibinaba yung motor natin. O yan, may daan dyan pababa dito sa dyan sa kanan na yan. So doon yung daan ayun yung trail. Kaya dito ang gagawin ko, magmimerienda na lang muna ako dito. May nakita akong magandang spot dito na pag camping may kubo. Yan. Kaso panahon ng cobra ngayon,
Medyo delikado. Oh. Lipat na lang yata ako dun sa viewing deck. Ang ganda ng spot na to. Pwede pag-campingan. Pakaganda oh. Palagay ko lipat na lang ako dun sa viewing deck. Medyo delicate dito. Panahon ng cobra kasi ngayon. Season nila hanggang April. So medyo aggressive sila. Kasi nga pinoprotektahan nila yung mga itlog nila. So pag nakagat ako dito walang re-rescue sa akin. Ayan. Doon na lang tayo magmerienda. So tayo may baon akong sandwich na may ham. Tapos may cheese dog. May itlog pa yan. Special tong sandwich na ginawa ni Mrs. Dahil may parang taniman ng kawayan dito. Well, grabe oh. Turuin mo, hindi na nga passable yung sa may part ng mga tanim, pero ang dami pa rin basura dito oh. Grabe. So tayo magmerienda. Ito yung viewing deck dito. May isa pang viewing deck dun eh, pero mas mababa yun. Pero dito may daan no. Saan kaya papunta yan? Sagsagan ng maraming pumupunta rito, lalo ng pandemic. Baka ito yung mga pinupuntahan nila na nagpapapicture sila. Itong lugar na to. Yan. Merienda tayo dito. Pakaganda. Ganda ng lugar. Pero sana walang cobra. Ayun yung daan oh. Grabing tarik niyan. Baon natin oh, sandwich tsaka hotdog. May ham sa loob yung palaman. Tsaka soft drinks. So short ride lang naman to, update lang. Road update natin kung ano yung natin sa Daang Kalikasan. Maraming salamat sa pagsama nyo sa simpleng road update natin dito sa Santa Cruz, Zambales to mga Tarim, Pangasinan Road, or mas kilala nating Daang Kalikasan. So may mga parte na palagay ko yung part ng Santa Cruz tsaka mga Tarim parehas lang sila ng porsyento ng mga gagawin pang dam. Pero sa part ng Santa Cruz minamadali na rin nila. Ganon din dito sa part ng Pangasinan. Marami na rin na nasementohan. Unting-unti na lang yan, unting panahon na lang matatapos na tong kalsada na to. So ang ganda yung quality ng ginagawa nila na kalsada. So maraming salamat sa pagsama ninyo sa adventure na to para sa road update natin. So abangan ninyo yung mga susunod pa nating adventure. So shout out nga pala dun sa mga subscribers natin, Silent Man or yung laging nagko-comment, shout out sa inyo. Maraming salamat sa pagsuporta. Sana tuloy-tuloy nyo pa rin kaming suportahan. Team Braveheart, yung Backdoor Boys, ang sarap ng may mga nakikilala at nakakasama, lalo sa kaparehas nating hilig. So maraming salamat sa inyo. Happy New Year pa rin at advance Valentine's Day. So maraming salamat. Dito na ako magpapaalam. Bye bye.